ito ang pinakamabigat na pagdadaanan ni Vice President Inday Sara Duterte. Dahil sa nakikita nila, pag hindi nila natanggal ang ating pangalawang Pangulo, siguradong sigurado na uupo si Inday Sara bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi pa ho 2028. Baka bago pa mag-2028, maging Pangulo na si Inday Sara Duterte. Kaya ang nais po nila, mawala na siya sa ganitong panahon pa lang, ganito kaaga. Ganon sila katakot kay Inday Sara Duterte. No? Nabigomang kami sa aming third complaint sa Secretary General's Office ng House. Pero yun ang kabiguan na success dahil na-expose namin ang kabulukan ng sistema sa House of Representatives. Naging circus ang impeachment dahil binastos nila ang taong bayan at ang konstitusyon ng Pilipinas. Yon ang pinaka-importante na nagawa ng grupo ni Congressman Mike Defensor, ni Ronald Adamat, myself, and the others. People's complaint po yun. Ang binastos nila ang mga Pilipino. Hindi kami. Kasi instrumento lamang kami ng ating mga mamayan. Maraming salamat sa inyong suporta at lalaban tayo sa gobyerno ng mga magnanakaw. Hindi tayo papayag dito. At I would like to introduce again my good friend at ang leader din namin sa PANA, ang dating Secretary ng DNR and Congressman ng Kalusugan Party List, Mike Defensor. Maraming salamat, Atty. Manny Luna. Alam niyo ho, nung kami ay nag-file ng impeachment, may nag-comment, nakita ko, tuwang-tuwa ako. Kasi ang sabi niya, para daw po kaming 7 dwarfs. Nauna si Manny Luna, si Topacio, ako, si Harold Respicio ang matangkad doon. Pati si Atty. Jing Paras, magkakahype po kami. Pero sa inyo po lahat, bukas ay papadismiss nila ang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayong hapon po, kausap ko ang ilang makabayang kongresista ang nagmamahal sa ating bansa, nagmamahal sa ustisya. Lalaban po sila bukas at may mga ilalabas pa sila mga ebidensya laban sa kurakot na administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya po bantihan ninyo bukas yung mangyayari, pagtuunan po natin at tulungan natin sila. Dahil katulad na banggit ni Atty. Manny, ito, nandito si Kong Ronald, Atty. Lambino, Atty. Torion, itong mga kasamahan po natin. Alam niyo ho, nagkaroon ng leadership vacuum sa ating bansa. Kung mapapansin ninyo, ang maingay lang sa Senado, iilan. Andyan si Senator Marcoleta, sila Senator Amy, of course sila Alan nandyan din. Pero talagang makikita mo, sa Kongreso walang nagsasalita. Ilan-ilan lang. Ilan lang ang kampi natin. Si Meow Meow, sinuspindi pa. Sabi ni Senator Ping Lacson, 67 ang mga kongresistang contractors ng sariling pondo. Hindi sinuspinde, hindi inimbestigahan. Naggawa ng listahan si Diskaya. Si Bernardo, may mga congressman na nandun. Walang nasuspinde, walang nakasuhan. Pero yung isang nagsasalita sa korupsyon, sa pagnanakaw, kinasuhan. Bukas magsasalita sila, tulungan natin sila. Dahil sa katotohanan, ito ang pinakamabigat na pagdadaanan ni Vice President Inday Sara Duterte. Dahil sa nakikita nila, pag hindi nila natanggal ang ating pangalawang Pangulo, siguradong sigurado na
uupo si Inday Sara bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi pa ho 2028. Baka bago pa mag-2028, maging Pangulo na si Inday Sara Duterte. Kaya ang nais po nila, mawala na siya sa ganitong panahon pa lang, ganito kaaga. Ganon sila katakot kay Inday Sara Duterte. Pero di ba ho, ang saligang batas, anong sinasabi? Ang proseso ng impeachment, ito lang ang pagkakataon natin para magreklamo, para i-question, para maging kritikal sa namumuno sa ating bansa. Anong ginawa? Yung kay Bongbong Marcos, kami nun pumunta, ayaw tanggapin. Pagkatapos kinausap lahat, wala mag-endorso. Pero okay na rin, kasi ako nung umpisa pa lang, ayoko na. Yung mga pumasok na impeachment, dinismiss kagad. Paano mawawalan ng substance ang impeachment complaint lamang kay Bongbong Marcos? Ang linaw ng budget, siya pumirma. Ang sabi dun sa complaint, unallocated unprogrammed funds. Siya pumirma. Ebidensya na kagad. Ang pag-release ng pondo sa flood control, sino pumirma? Ang Pangulo, si Marcos. Paano nawala ng ebidensya? Tingnan lang nila ang budget, tapos na ang issue. May kinalaman si Bongbong Marcos. Dapat, ang ginawa nila, pinaupo, pinagpaliwanag. Ano ba nangyari sa budget? Ano bang ginawa mo? Etong releases na ginawa mo para sa flood control, kasama ka pa dyan. Pero hindi ho. Dinismiss kagad. Yung kay Inday Sara, 125 unliquidated. Ang totoo po doon, ang natitira na lang na unliquidated, 75 million. 75 million pesos unliquidated. Ang ibig pong sabihin nun, ayusin mo pa ang submission ng dokumento at itama mo. Hindi sinabing nagnakaw. Hindi sinabing korupsyon. Pag tinignan nyo ang co-report this year, DPWH unliquidated 100 billion pesos. DOH unliquidated 50 billion pesos. Lahat ng ahensya may unliquidated funds. Dahil yan po ang proseso ng pagsasaayos ng pondo. Ngayon, si Bongbong Marcos, 2022, 2.5 billion pesos in 45 days. 32 million pesos a day. Inimbestigahan pa nila? Hindi. 2023, 5 billion pesos. 2024, 5 billion pesos. Magkano yun? 12 million pesos a day. Inimbestigahan ba nila? Hindi. Kaya po ang proseso, ang sabi ng saligang batas, itama natin. Pero bakit ganyan? Yung mga totoong nagnakaw, yung totoong naging korap, ayaw niyong tingnan. Pero si Inday Sara, dahil kalaban ninyo sa 2028, dahil may politika, tatanggalin ninyo para mawala siya sa laban pagkapangulo ng ating bansa, ng ating republika. Kaya po kung ayaw lumaban ng Kongreso, ayaw lumaban ng Senado, hawak nila ang Ombudsman, hawak nila ang DOJ, sino ang lalaban? Tayo! Tayo! Kasama ang sambayanang Pilipino, lalaban para ituwid ang nangyari sa bansa. At yan pong ginagawang pagnanakaw sa Kongreso, Senado, dapat na pong itigil yan. Dapat na pong itigil ang organisado na pagnanakaw na pinamumunuan at nakakayang sabihin kung di walang iba ang Pangulo ng ating Republika, si Bongbong Marcos. Si Inday Sara, nagkamali. Tayong lahat nagkamali. Sino dito kumpanya kay Bongbong Marcos at Inday Sara? Lahat tayo nabudol.
Ang unang kalaban ni Bongbong Marcos, paano magkakasama tayo dito sa Quezon City. Kaya, ang pangalawang may kasalanan si Inday Sara. Bakit? Sumama siya kay Bongbong Marcos. Kaya ngayon, may responsibilidad tayong lahat na ituwid ang mali. Kung ano yung kampanya natin dati, doble kampanya para tanggalin si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At sa pagkakataong ito, sabihin na natin kay Inday, Ma'am, sa susunod, itama mo na. Kasi ang unang nang iwan sa'yo, sabi Unity, si Bongbong Marcos. Walang isang taon, inaway ka. Ang pangalawa, ang dami mong kakampi sa Kongreso. Nakasunod sa'yo kahit saan ka magpunta. Kahit anong gawin mo, nakalanay. Kulang na lang. No? Kulang na lang. Talagang pati paglakad ni Inday, humiga sila para makapaglakad. Si BP Inday Sara, pangalawang pagkakamali. Sa Senado, ang dami lang kakampi. Kay Duterte, lahat pumupuri, sumasamba. Ngayon, iniwan sila. Lahat lang yan, dapat tandaan ni VP Inday Sara. Pag siya naging Pangulo, lahat ng mga nagnakaw, ikulong niya. Lahat ng ninakaw ng perang ng bayan, ipasauli niya. At siyang Kongreso at Senado, isara na niya dahil yan ang bunga ng nakawan dito sa ating bansa. Congressman at Damat, sa inyo po lahat, tuloy po ang laban hanggat hindi na natapos